Biyernes na naman, mga ginigiliw naming tagapagtangkilik nitong ating programang po Good Morning Minutes. At ngayon pong Biyernes na ito, sa pagtatapos na naman po ng isang linggo, isang napakagandang bahagi po ng Ebanghelyo ang ating pagninilayan. Bagamat ito'y napakaisli, ay para po bang ito'y nagbibigay ng kabuuan ng kahulugan nitong mga pinagnilayan natin sa nakalipas na 4 na araw. Ang ating pong Panginoon sa Ebanghelyo ngayon ay nagtungo sa isang ilang na lugar upang manalangin. At pagkatapos po niyang manalangin, ay pinili niya yung 12 alagad na kanya pong magiging katuwang sa pagpapahayag, sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maunawaan po natin ang ating Panginoon ngayon sa Ebanghelyo ngayon kung saan niya kinukuha yung kanyang lakas. Kung saan niya kinukuha yung kanyang inspirasyon upang sa harap ng sa gitna at sa harapan po ng mga pagsubok sa lahat ng pagbabatikos, yung mga hindi tumatanggap sa kanyang turo, ay nakakayanan po niyang manatili at maging tapat sa kanyang misyon na ipalaganap ang mabuting balita. Isa pa po nga element na gusto ko tingnan sa pagdarasal ay sa kanya palang paggawa na nagaling po siya sa mataimtim at malalim na pagdarasal bago siya gumawa ng isang napaka-importanteng desisyon, ang piliin ang 12 alagad. Pagawan po natin ngayon yung araw na ito sa Ebanghelyo natin kung saan kumukuha, kung saan po humuhugot ng lakas at ng inspirasyon upang maging determinado ang ating Panginoon sa pagsasakatuparan ng kanyang misyon. Tayo po, ano po ba yung misyon natin na minsan ay nahaharap po sa matinding hamon? Na para bang minsan gusto ko na nga lang, para bang minsan naharap po tayo sa hamon mula sa labas, o kaya hamon ng sarili nating kahinaan. Saan po tayo huhugot ng sapat na lakas? Wala pong iba kundi sa buhay panalangin. At kung gagawa po tayo, kung naharap tayo sa isang desisyon na kailangan natin gawin, wala pong ibang magbibigay ng kaliwanagan at lakas ng kalooban upang makapag-desisyon tayo ng nakaayon sa ating pananampalataya, our faith conviction, kundi po sa buhay panalangin. Kaya sana po, tapusin po natin itong libro na ito, tingnan po natin ang lahat ng ating mga karanasan at tapusin natin sa pagpapasalamat, sa panalangin. At sana po itong weekend na ito ay mapuno ng ating pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Ito po si Father Paul na nag-iwan sa inyo ng masaya na at happy na weekend at pagpalain po tayo ng mga pangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.